Ang bagong hakbang ni Ripple ay nagdala sa kanya sa mas mataas na antas ng institutional finance. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng cross-border payments. Sa pagkakataong ito, pinalalawak ni Ripple ang kanyang impluensya para makipagsabayan sa mga malalaking institution sa global finance. At ang pinakamagandang balita, kasama po sa planong ito sa XRP na may malaking papel sa bagong yugto ng kumpanya. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang paliwanag ng CEO tungkol sa Ripple Prime? Yan, sabi rito, in a recent video shared by All in Crypto, Ripple CEO Brad Garlinghouse explained how Ripple can compete directly with traditional banks while integrating the XRP Ledger or XRPL and RLUSD into large-scale trading infrastructure. Yan sa isang video na ibinahagi po ni All in Crypto, ayan po, ay pinaliwanag po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse kung paano kayang makipagkompetensya ni Ripple sa mga traditional na bangko habang isinasama ang XRP Ledger at RLUSD sa malawak na trading infrastructure. Ayon pa sa kanya, kaya na ngayong makipagsabagayan ni Ripple sa mga higanting institution tulad po ng JP Morgan dahil sa technology mas mabilis, mas mura at mas transparent. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong announcement ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga institutional traders na pwede pong magdulot ng pagtaas sa demand para kay XRP bilang bahagi ng settlement process. Ano naman ang ibig sabihin ng pagiging prime broker ng Ripple Prime? Sabi rito, the CEO described the role of a prime broker as a one-stop shop that allows all kinds of different asset managers, hedge funds, trading desk, market makers to operate from a unified venue. His remarks followed Ripple's completed acquisition of Hidden Road, which has now been rebranded to Ripple Prime and integrated with the XRPL and RLUSD. Paliwanag po natin yan. Ayon daw po kay Ginong Garlinghouse, ang Ripple Prime ay magiging parang one-stop shop para sa mga hedge funds, trading desk, at saka market makers. Ibig pong sabihin yan, magiging sentro ito kung saan pwede pong mag-operate ang iba't ibang klase ng institutional traders. Pagkatapos ng matagumpay na acquisition sa Hidden Road, pinalitan po ito ng pangalan na Ripple Prime at tuluyan ng isinama sa XRP Ledger at saka RLUSD. Ito po ay isang malaking hakbang patungo sa institutional grade trading ecosystem. Sa market impact, ang ganito pong integration ay nagbibigay kay XRP ng mas malaking exposure sa institutional clients. Kaya posible pong tumaas ang volume at liquidity sa XRPL. Sunod na tanong ay paano po nito binabago ang mundo ng institutional finance? Sabi po rito ay prime brokerage has long been a cornerstone of institutional finance, historically controlled by major commercial banks such as JP Morgan and Goldman Sachs. Garlinghouse noted that banks now don't do well, emphasizing that new entrants like Ripple Prime are filling that gap by offering digital asset access alongside traditional products like derivatives and swaps. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang prime brokerage daw ay matagal nang hawak ng malalaking bangko tulad po ng JP Morgan at Goldman Sachs. Pero ayon po kay Ginong Garlinghouse, humihina na raw ang performance ng mga bangko at panahon na para sa mga bagong players tulad ng Ripple Prime na pumalit. Sa pamamagitan po ng digital asset access na pinagsama po sa traditional na finance instruments tulad po ng derivatives at saka swaps, nagiging moderno at mabilis ang operasyon ng mga institutions. Sa market impact, ang pagpasok po ng Ripple Prime sa ganitong espasyo ay nagbubukas ng pinto para kay XRP na maging bahagi ng institutional liquidity pools na makatutulong sa price stability at saka adoption. Ano naman ang ibig sabihin ng acquisition ng Hidden Road?
Sabi rito ay the acquisition enables Ripple to extend its ecosystem into institutional trading and financing, with Ripple Prime positioned to serve as a regulated bridge between traditional finance and digital assets. By integrating the XRP ledger, Ripple is enabling near-instant settlement and transparent post-trade processes. Yan, ang pag-acquire daw ng Hidden Road ay nagbibigay kay Ripple ng kakayahang palawakin ang kanyang ecosystem sa institutional trading at saka financing. Ang Ripple Prime ay nagsisilbing tulay na regulated po sa pagitan ng traditional na finance at digital assets. Dahil isinama po rito ang XRP Ledger, posible na ngayon ang halos instant settlement at transparent post-trade process. Isa pong bagay na matagal nang hinahangad ng mga institutions. Sa market impact, ang mabilis po na settlement gamit ang XRPL ay pwedeng magdulot ng mas mataas na turnover rate sa trading volume na siyang magpapasigla sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman ang papel ng RLUSD sa ecosystem na ito? Sabi rito, the inclusion of RLUSD as a collateral option enhances liquidity for institutional participants, making the trading of digital and traditional instruments more efficient. Yan, ang RLUSD daw ay nagsisilbing collateral option sa loob ng Ripple Prime. Dahil dito, mas tumataas po ang liquidity ng mga institutional traders at mas nagiging mabilis ang pag-trade ng digital at traditional na assets. Sa madaling sabi, ang RLUSD ay parang tulay ng kapital na nagbibigay ng flexibility sa bawat transaction. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng RLUSD sa ecosystem ay nagbibigay ng mas matatag na suporta sa liquidity ng XRP na maaari pong magpalakas sa kanyang value kapag dumami ang institutional activities. Paano naman po nito napapalakas ang trajectory ng paglago ni XRP? Sabi rito ay Ripple's move into prime brokerage provides tangible advantages for XRP. As Ripple Prime incorporates the XRPL into institutional workflows, demand for on-ledger liquidity and settlement increases. Ang pagpasok daw po ng Ripple sa prime brokerage ay direktang nakatutulong kay XRP. Habang ginagamit ng mga institution ang Ripple Prime, tumataas din ang demand para sa on-ledger liquidity sa XRPL. Dahil dito, nagiging mas mahalaga po ang papel ni XRP bilang bridge asset para sa settlement ng malalaking halaga sa loob ng system. Ang market impact po dito ay kapag tumaas ang demand sa on-ledger liquidity, maaaring magbunsod po ito ng tuloy-tuloy na price appreciation ng XRP sa medium to long term. Paano naman po nakikinabang ang mga institution sa setup na ito? Sabi po rito tungkol dyan ay in addition, institutions that previously avoided direct crypto exposure now gain access through a well-capitalized, compliant counterparty. Garlinghouse said having a super strong balance sheet player like Hidden Road encourages institutions to trade digital assets confidently. Yan, ang mga institusyong dati ay umiiwas po sa crypto ay maaari nang makapasok sa tulong ng Ripple Prime dahil ito ay regulated at financially stable. Ipinunto po ni Ginong Garlinghouse na ang pagkakaroon ng matatag na balance sheet tulad ng dating Hidden Road ay nagbibigay ng tiwala sa mga institution para subukan ang digital assets ng walang takot. Ang market impact po nito ay ang pagtaas ng institutional confidence ay kadalasang nagdudulot ng sustained market growth at nagtataguyod ng long-term support levels para kay XRP. Paano naman po nagiging bahagi sa XRP sa bagong ecosystem ni Ripple? Sabi po rito ay Ripple Prime's launch also complements Ripple's existing products in payments and custody, completing a multi-layered institutional infrastructure. Ripple now controls the rails for cross-border transactions and the prime brokerage services that facilitate institutional trading across asset classes. Yan, ang launching daw po ng Ripple Prime ay kumukumpleto
sa buong ecosystem ng Ripple. Pinagsasama po nito ang payments, custody at prime brokerage sa isang sistema. Ibig sabihin, kontrolado na po ngayon ni Ripple ang buong daloy ng pera mula po sa cross-border payments hanggang sa institutional trading. At sa gitna po ng lahat ng ito, si XRP ang nagsisilbing pangunahing tulay ng liquidity at saka settlement. Ang market impact po nito ay ang ganitong pagsasanib ng produkto ay maaari pong magdulot ng mas matatag na paggamit kay XRP sa institutional level na siyang magpapataas po sa kanyang long-term valuation. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors ay saksi po tayo sa napakabilis na paglawak ni Ripple sa larangan ng institutional finance. Ang Ripple Prime ay hindi lamang po basta produkto. Ito po ay simbolo ng pagbabago sa kung paano po pinagsasama ang traditional at digital na mundo. Ang integration po ng XRPL at RLUSD ay nagbubukas po ng daan para kay XRP na maging sentro ng institutional trading ecosystem. Kung magpapatuloy po ang ganitong trajectory, posibleng maging isa sa pinaka-importanting digital asset si XRP sa global finance landscape. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat at mapanuri dahil kahit malaki po ang potensyal, may kasamang risk ang bawat hakbang sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.